my goal, pero at the end of the day, alam mo na you can only depend on yourself. Alright? So how do you maintain yung composure and yung focus mo? Ngayon talaga yun, no? Ayan. Okay, so, yun nga. So, for me kasi, una sa lahat, ano ba yung Usana? Usana is a business, right? And we're here kasi we have a business operation to deal with. So, for example na lang, mga big businessman like Jollibee, right, and everything. Tama ba if meron bang mga specific na struggles sa life nila, they will close yung store just because they are like may pinagdadaanan or challenges? Di ba hindi? So if you really treat Usana as a business operation siya, meaning you have to continue whatever it takes. Okay, kasi you have a goal. And we're here for profit. Okay, regardless. So ako, yung goal ko kasi, minsan hindi kasi tayo motivated din with the goal na hinihit natin siya for ourselves. I don't know if you can relate. Pero minsan parang sa sarili mo, hindi ka na ganun ka-motivated kasi para sa'yo lang naman. So sa mga members ko ngayon, na may mga bago sila, pero may mga bago na rin sila, ang ginagawa kong motivation sa kanila is you're gonna hit this goal, not for you, but for your future team. Okay? So parang to set an example, to lead, na parang you lead by example. So yun, ako, alam ng mga members yan, right now, grabe. Ang challenge, no? Kaya grabe talaga yung tanong. Ngayon talaga. Pero, Ay, sorry. yun na. Hindi yun na. It's okay na. Okay, kasi ganito na lang. No, yung sa, share ko na lang din, pero in general na lang. Maldives run, last day ng Maldives run, hindi pa ako shoot, pero may emergency sa family. So, nasa emergency, nasa ER kami. Let's imagine, I'm hitting, I'm running. Literal na emergency. Emergency room, literal na nasa emergency room ako. So, pero, i-reason mo ba yun na hindi ko ito kukunin just because meron ito? You committed yourself with that goal. Right? So, kaya ako, yes, we're not being, invalidated feelings ng mga tao because magkakaiba tayo naman. Pero kasi, hindi mo mabalik ang oras. Right? Sayang na makukuha mo na yun, pero mapapadala ko sa emotion mo. And I believe, lahat ng mga successful businessman, yun yung pinakamataas sa kanila yung EQ. So you don't have to be hard sa self, pero dapat, kailangan mo siyang, i-practice yung muscle mo, na tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Tapos until, mag-guess mo na, okay, nasa negosyo ako. Kasi, imagine sa work naman natin, kahit naman hindi tayo okay, may sakit and everything. Tama ba? Pupasok na naman tayo. So, simple. Uy, sobra. Right? O, diba? So, pero yun siya, yung composure talaga, it's being, siguro ito, one thing, yung composure is sa faith. If malalim yung faith mo, you believe na lahat ng challenges is just for you to be stronger. Parang kasi ako, I believe, yung blessings, prepared na siya. Pinaprepare lang tayo for it. So, if ibigay kasi sa'yo yung mga gusto mong blessing ngayon, tapos hindi ka pa okay, hindi mo siya masasteward ng tama. So, meaning, kunyari, may siniset ng goal, tapos biglang may challenges. Sabi nga, diba, the temptation to quit is the highest when success is just around the corner. Right? So, ang nangyari mo, yung Maldives run ko, parang may week ako na gusto ko na siyang isuko. Pero imagine mo, no, just because yung mentor coaches mo naniniwala sa'yo, maniwala ka, kahit hindi ka pa naniniwala sa sarili mo. Kasi may naniwala lang sa akin, kaya ko yun. So, nilaban ko yung week na yun, and after that, naging smooth lahat. So, what if, nilet go ko yung week na yun, tapos, natapos ko yung weeks after, pero hindi ko nakuha yung Maldives kasi may isa akong nag-miss na week. Right? So, again, magkakaiba tayo ng emotional quotient, no, emotional intelligence and everything. Pero kasi, kung naniniwala ka lang talaga with the faith, lalaban mo siya. Kasi, at the end, you can only, diba, parang connect the dots looking backward na, kaya it happened because of this. So, lahat ng challenges natin ngayon, dinadaanan mo yan kasi kailangan. Pero, hindi dahil suko. Pero kasi meron ka dyan, makukuha talaga. So, yun yung composure. Okay. Yun yung akin. Thank you.